unequal fracture. Discuss natin siya sa itong tensile strength. 15 minutes. Kapaywakan. Sumbuot ng puro sa objectify. Hindi lang may tumpon na kung masuma-suma next minute. Ano sigot sa? 8 common steel shapes that. So first, we will have the American Standard. Okay, this is the S shape. Okay na lang question. Kung ang itawag sa S shape, hindi pa sa letter S. Kay standard siya. Actually, before class, pag-try nila himo sa mga beam, ang pinakauna nga shape na ginhimo nila, ang pinaka-efficient is ang American Standard beam. Okay? So this is the first nila shape na discover, ginagamit, let's say, for mga structural beams sa mga railway nila. Okay? So nagpadamot ang mga railway sa ginobra, meaning kinanglan mo brand taytay, ang imong mga railway, tapos ang imong mga tunnel. So yung ginagamit sa American Standard. Kaso, inefficient siya. Okay, so ginagamit ang symbol is S-shape ni. Kag ang aton nga mga pagbutang sa designation, let's say if we have S400 by 22.5, we are referring na this is S-shape. Okay, finally open your continental steel, makita nito ang S-shape na itong mga numbers. S-shape. Kita niyo ang S-shape? Wala. Pangitao yun na. Okay lang. Ang mata S, this is reference sa S-shape or the American Standard. Okay, siya din siya, wala siya na-mention na S-shape na siya. Bala na sa shapes ng I-beam. Siya like that. Tipis sila dapat universal beam. Ang universal beam is white flange na. Ito is standard beams. Okay, anyway, kung pangita. So, si 400, ang meaning sa this is the nominal depth. So, approximately, that is 400 mm ang imong depth. And, anong meaning sa 22.5? This is the mass per unit length na to. So, usually, this is expressed in terms of kilogram per meter. So, let's try sa next shape na to ng white flange. Okay. So after nila na-discover yung efficient standard shape natin, try nila palapagan ang flange to increase its sectional strength in terms of flexure and pinapanipisan nila ang versions. Okay, so itawag sa W shape kay tungod sa iya property na wider ang iya ng flange. White flange. Okay, try to compare sa first form of I shape, which is standard shape na di ba mas kamay ang flange. Tapos, palapagan siya sa white flange or wider flange or white flange beam. Dito na discover. Okay, so kung may nagamit na, this is the universal beam or standard na natin. So kung makita ninyo sa inyo mga continental steel, that is the universal beams and columns. Sana na sila is white flange na. Ang mga try to open continental steel. Try to navigate your PDF. So we have there continental beams or universal beams. Gamiton tayo is ang metric na beams. We have there metric.
to practice sa basa, no? So makita ninyo, ang designation, nasulat niya is 100 by 50. Okay, possible lang maghatag sa problem. Let's say this is 150 by 37.4. Okay, white flange, 150 by 37.4. Sir, wala man sir 150 by 37.4. Kaya ang designation na nakasulat, ano na ang sulat dali? O 150 by 100, plus 150 by 150. Okay, so ang imo nga siya class na designation, this is the depth and this is the width. Meaning, kung 150 na siya, dapat tayo muna lang tao sa pinaka-first na number. Tapos, anong imo nga mass per unit length niya na natin. Okay, so we have kilogram per meter. Kung ang atong na designation is 37.4, meaning this is 150 by 37.4. Okay, and we will look sa dali ng mga properties. Similar, di ba, sa materials, nalubra natin. Similar na, familiar. Okay, so complete na din. So no need to compute for the section properties this line. Except, kung may aral ka sa built-up sections. So most of the time, let's say kung white flange ng git, I-shape siya, automatic, complete ng ato ng mga section properties. Pero kung may built-up shapes ta, ano brownin nyo? Kamu masuma sa inyong mga section properties. And I know, hindi na nabag sa inyo. Okay, next, select sa atin ng slide. White flange shape. Next is bearing pile. Okay, similar siya class sa atin na white flange, but ang iyang purpose is ginagamit siya for piles. Okay, so what do we mean by pile? Sa atong class ng mga structural framing system, ang foundation natin is ang building will be located to softer na profile sang soil. Meaning, hindi kaya nga tungtungan mo sang spread footing. Kaya yung concept na sang foundation is, kung mo ning duta, mo ning imo nga pundasyon, di ba may point load ka na coming from your column? So, spread yan na sa footing, para si footing, spread niya ang amount of axial force na nabutang dali para sa soil. Kaya nga, kung wala sang footing na matabo kay column, matubsok sa. Kaso, problema is what if humok ang soil? Kung gamitan mo spread footing, pag butang mo sang load, naglugdang. So, ang option dira is, we need to provide piles, okay, para i-drive ta sa mga harder strata sang soil natin. Actually, ang aton nga IS building, this is a pile footing na building. Ang Libya building is, hindi siya spread footing na. At may bago na building sa Piak, ilang nagamit is pile footing man. Ang SM, kanang nga mga SM pile footing, kasi laki nga, ang ilang soil profile is, ano mo, napit sa baybay. So, di ka pwede ka butang sang foundation na arabis mo sa duta. So, kunang lang mo i-drive ang pile, going to the hard strata, or provide enough length ang pile na mag-provide friction. Meaning, gugalot, daw lang imo nga pile, pero ang iyang purpose para hindi mag-settle yung mga building is may enough na frictional force between sa skin sang pile nimo going to the soil. Para siya na ano siyang friction pile. So, friction pile at bearing pile. Friction lang ang bearing pile. Usually, ang bearing pile may two types of casting. May isang board pile. Usually, makita mo sa mga talitay. Tapos may mga may mga cage na pinalubong. Board pile na siya. So, pinadagay ng tuta. Tapos, butang ang cage, buhusan, tapos may pile na. Mga sa mga bridge natin, di ba? Baga wonder, sir, paano na sir ang pundasyon sa bridge kay Hugo kung tuta? So, we got some pile foundation using some board pile. Board pile na. Okay, this is driven pile, HD5. This is SM class, driven pile lang nagamit. Kung makita ka mo nga mo ng equipment, this is the pile driver na ginadrive nilang pile isa-isa, puno na. Kung galantaw ka mo na before sa construction sa NU, driven pile sa kanal. Kung galagaw ko na kung kapanilag, kung lang ko yung gawin construction, ginatry ni panilag, anong alas sunod. Driven pile na. May makita ko mo nga mo meaning pile foundation na ilang type of foundation sa nakabuild. Okay, and last, di ba i-mention mo concrete lang. Possible man sa steel. Ano siya? HP shape, that is the type of white flange na structural steel na designed for pile. Kag may isa din ka building sa UNOR magagamit na. Try nyo check sa agriculture. Magpapalalaga ako, actually last time libot-libot kami. May bago na building na gina-construct. Makita nila sa likod sa kabuli, may nakatambak ng mga ano nito.
Kaya mo nila ginagamit ng piles sa tupad sa agriculture na building. So, kaya nila gawin yung nakita ang itong mga HP shape. So, HP shape, kaya sa siya, ilapad ang iyang plan, which is square shape siya. Kaya na-check na ba mga building, I think mo siyang training center, to something. So, may bago na building tupad sa agriculture. Okay, M-shape, miscellaneous shape. Walang kasama yung shape, no? So next is ang American Standard na Steel Channel or ang C-shape natin. So same na sila Japan na natin nga pag-interpret sa designation. Ang first na number is the nominal depth. Tapos ang next is ang aton nga mass per linear meter. Okay? Anong difference sa structural T? Structural T class are cut from your existing na mga wide flange or standard shapes. Meaning, cut siya with depth tapos niya sa ino nga structural. So, yun ang ginagamit sa mga window, yung structural T. Okay, so kung ginhamba siya ng ST shape siya, meaning this is T na cut from your standard shape, yung WT cut from wide flange, MT cut from miscellaneous na shape. Okay, na.